Forgiveness means rest. Acts 13:38, through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Unawain natin, namnamin ang ibig sabihin ng forgiveness. Marami mga Kristiyano, alam nila they are forgiven by God, but they don't live like forgiven people. Laging takot, laging guilty. Kasi naman, ang message ng marami, laging judgment. Sinabi na nga na ang forgiveness is proclaimed to you, tapos ang ipoproclaim ng mga relihiyon, judgment, parusa. Tinatakot ang mga tao. What's the spirit of Jesus' teaching? Giving rest and peace by destroying the law that made people needlessly sinful and therefore burdened. Bukod sa 10 commandments, there are 613 other commandments called mitzvot na naimbento ang Israel. At hindi lang yon, 2,000 years of Christian history, ang dami pang idinagdag na additional bawal. Hanggang kulay ng buhok, hanggang haba ng palda, hanggang kung nasa ng laylayan, hanggang kung anong kakaining tinapay, kung ano ang papakinggang musika, dumami na ng dumami ang batas na hindi naman kayang sundin. Ang resulta, parami ng parami ang guilt. But you know why guilt and judgment is a powerful religious teaching? Because it empowers religion that is the dispenser of forgiveness. Kaya tuwang-tuwa ang relihiyon na manakot, magturo ng kutakot-takot na batas na hindi mo masusunod kasi kakailanganin mo yung relihiyon para ka mapatawad ng Diyos according to religion. Ephesians 2:14-15. Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Gaano kahirap yan intindihin? Christ gave His own body, in fact, paid with His life, sacrificed His blood to destroy the law of Moses with all its rules and commands. So yung hirap ni Jesus, sakripisyo ni Jesus, babaliwalain mo, yuyurakan mo, kung ipagigiitan mo na naman ang law of Moses. Jesus voided, and we should note this, lest we get misunderstood. Jesus voided only the Israel-specific, local, legal, social, and ceremonial laws given by Moses to the Exodus Hebrews/Israelites/Jews. Kasi yan ang identity nila eh. Dating Hebrew, naging Israelite, naging Jew. Sila-sila rin yun. Pero ang winasak lang, winakasan na ni Jesus, yung mga laws that were specifically given only to the Exodus Hebrews. Ang ibig sabihin natin, yung mga Hebrew people na lumabas sa Egypt, through the Exodus, sila ang binigyan ng utos. Exodus 3:14, God said to Moses, say to the Israelites. Sinabi bang say to the Filipinos? Say to the Koreans? Say to the Japanese? Sabi, say to the Israelites. Sila lang ang kausap at inutusan nung napakaraming specific legal, cultural, and ceremonial laws. Hindi ang buong sangkatauhan. Ba't ka nakikisali, hindi ka naman kausap? Kaya nga, Jewish scriptures ang tawag. Kanila yun. Those laws, including their numerous mutations and additions throughout time, made sinning inevitable, empowering the temple and the priests. Always making the people sinful, guilty, afraid, stressed, and tired. Matthew 23:2-4, sabi ni Jesus, pinunan niya ito. The teachers of the law and Pharisees tie up heavy, cumbersome loads and put them on other people's shoulders. Yan daw ang ginagawa ng teachers of the law and Pharisees. Pinapatawa ng mga tao ng mabibigat na mga pasanin na hindi naman makaya ng mga tao. Those laws also place people under the power of often abusive priests and teachers of the law and Pharisees. Kaya wala namang pinagalitan si Jesus sa mga lahat ng Gospels, kundi itong mga priests and Pharisees na to eh. Kasi yung mga yan ang nakita ni Jesus na nagpapahirap sa buhay ng mga tao na kanyang pinuntahan para tubusin. Now, be clear. Jesus did not destroy elements of universal moral laws on love, goodness, kindness,
respect and consideration for and of others and oneself. Matthew 5:17. Don't think, sabi ni Jesus, that I have come to destroy all the law of Moses. Pag nasa parenthesis, I'm adding it for additional emphasis. Don't think that I have come to destroy the law of Moses or the teaching of the prophets. I have come not to destroy their teaching, but to give full, meaning love, loving, kind, gracious meaning to them. The New International Version says, I came to fulfill them. Ano ngayon ang freedom in Jesus? Bago abusuhin. Freedom in Jesus is freedom from the ancient, Israel-specific, local, legal, religious, ceremonial, cultural, and social laws and regulation. Yung freedom ni Jesus ng Kristiyano, a freedom from the laws given only to Israel. Hindi ka dapat sumali doon. Hindi mo rin masusunod. Pinalaya na ni Jesus sa mga Israelite sa mga laws nila. Ikaw namang hindi Israelite, susukog pa, sasali pa, para ka mahirapan at mapagod at mag-guilty. Yun ang freedom in Jesus. Now, freedom in Jesus is not a license to be bad and to do evil. Because you are freed by Jesus only from the legal, from the social and cultural laws of Israel, not from the universal moral laws of God given to all humankind. Kaya dapat piliin, pag-aralan. Now, the spirit of Jesus' teaching is giving rest and peace by setting people free from the local, ceremonial, legal, and judgmental law. Romans 8:2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. And it is this sin, this death, is caused by the laws, the legal laws of Israel that the Israelites could not obey. Tapos, ang laging itatali at ikukulong ka pa ngayon sa law at sa death at sa fear. Dumating nga si Jesus para tayo palayain dun eh. Tapos ibabalik ka na naman ng religion, ikulong ka na naman, matakot ka na naman. Acts 13:39, through Him, everyone who believes is set free from every sin. Lulunin natin yan, i-digest. Those who believe in Jesus is set free from every sin. A justification you were not able to obtain under the law of Moses. Tambak-tambak ang teaching yan eh. Kung bakit ini-ignore? Dahil daw kay Jesus, ikaw ay hindi lang pinawalang sala, ginastify ka pa, binigyan ka pa ng dahilan kung ba't ka ganyan. Binigyan ka pa ng luwag para unawain. At ito daw ay isang uri ng justification that you can never get under the law of Moses. Because if you position yourself under the law of Moses, you will always be judged and guilty. So, the Spirit of Jesusness gives rest and peace by giving people a brand new start from the old law, from the old mentality. Akala ng iba, uy, born again ka na, new creation ka na, pero ting, magic ba? Hindi ka na magkakasala, malinis ang isip mo, hindi ka na magkakaroon ng kahit anong temptation. Tapos lagi mangyayari uli yun, nagigilty ka na naman. Ang nabago, nung tayo na born again, is binago ang ating pananaw sa law, that you are not under the law. Binago ang iyong pananaw about God's love, that God's love doesn't want to punish you and kill you. God wants to save you and love you. Dapat palitan mo yung utak mo tungkol sa Diyos, tungkol sa law, tungkol sa punishment. Yun ang new creation. Kaya yung mga naniniwala na nung pray sila, na born again sila, na new creation na sila, tapos bigla nagtataka sila, ba't nagkakasala pa rin ako? Bakit guilty pa rin ako? Ba't ganito pa rin ako? Kasi hindi ka umalis under the law. Hindi na iba ang iyong pananaw. Hindi na born again ang iyong utak. Nagpalit ka lang siguro ng church membership. Nagpalit ka lamang siguro ng dinadaluhan na fellowship, pero yung utak mo hindi napalitan. So God gives people a brand new mind, the mind of Christ. Yun ang opening verse natin kanina, Jesusness. Pag naunawa, pag na-absorb, ang bunga, peace.
Makakalaya ka sa kinakatakutan mong laging Diyos na galit. Kasi ang ipinakilala ni Jesus na Diyos ay Diyos na maibigin, hindi Diyos na galit. Yung Diyos ng law, Diyos na galit. Nagkakasala kayo, bumuka ang lupa, lamunin silang lahat. Diba ganon? Nagagalit ang Diyos, tutudlay ka na makidlap-kidla. Papatoka ka sa mga ahas. Yun yung under the dispensation of the law of Moses Pinalitan na nga yun ni Jesus. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old is gone. The new is here. Hindi yung magically bigla kang banal new, no. Naiiba ang iyong pananaw at ang iyong pananaw ang nagpapabago sa iyong emosyon, sa iyong isip, sa iyong attitude sa sarili at sa kapwa. Because in Jesus, you will have a new heart and mind. A new feeling, a new thought. Romans 7:6, we have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code, meaning the law. Pag talaga inisa-isa natin ito, mapupurga tayong lahat sa teaching na we have been released from the law. Bakit balik ng balik sa law? Batuhan ng law. Ephesians 4:22-23, you must be made new in your hearts and in your thinking. Romans 12:2, let God change you inside with a new way of thinking. Kahit magpalit-palit ka ng sekta, ng relihiyon, daanan mo lahat ang baptism, sundin mo lahat ang batas, pag hindi mo pinalitan ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa God's love, laging iniisip mo, Diyos ay galit, Diyos ay mapagparusa, hindi mo inunawa ang pag-ibig na dala-dala ni Jesus, walang mangyayari sa iyong buhay. Under grace and love, therefore, ikaw ay gracious and loving. Natural ang bunga, pagka ang naintindihan mo, natanggap yung pag-ibig ng Diyos, magiging maibigin ka. Kasi kumain ka ng pag-ibig, ang magiging bunga mo pag-ibig. Dinilig ka ng pag-ibig, fertilize ka ng pag-ibig, ang bunga mo natural pag-ibig. So alam mo na napakaraming relihiyosong hindi pa tinatablan ng Jesusness kasi hindi maibigin. Kasi judgmental. Kasi mahilig magpuwera, mahilig mang-usig, mahilig mang-pahiya. Nasaan yung Jesus doon? Moses-ness yun. At sabi, then you will be able to understand and accept what God wants for you. And what does God want for you? Rest and peace. And you will be able to know what is good and pleasing and perfect. So the content and spirit of Jesus' teaching is none other than love. Kaya sabi niya sa John 13:34, a new command I give you, love. This new command supersedes all other old and newer religious commands. Di ba kuminsan pag gumagawa ka ng contract, gumagawa ka ng last will and testament, meron ka mga pinipirman na legal papers, sinasabi nun, itong dokumentong ito ay magpapawalang bisa sa lahat ng mga napirmahan ko ng dokumento nun na kontra sa sinasabi nitong pinipirmahan ko ngayon. Ito ang mananaig. At yung love ng teaching ni Jesus, yun ang mananaig sa lahat ng ibang commandments na ibinigay bago dumating si Jesus at inimbento ng simbahan pagkatapos na si Jesus ay bumalik sa langit. Kasi maraming commands na kinancel na ni Jesus. Pero ang daming bagong commands sa umusbong pagkatapos na si Jesus ay bumalik sa piling ng Ama. Ang 2,000 taon na kasaysayan ng Christian Church, takot-takot na bagong commands ang naimbento. Kaya, dapat mag-Jesus filter. Baka kang mahirap pang sumunod sa laws na expired na pala by Jesus. Pagod na pagod ka. At yung Jesus filter na yan na lagi nating inuungkat-ungkat, we have simplified the idea and tried to demonstrate it visually. Halimbawa, yung embudo na yan, napakaraming mga ipinapasok na mga utos. Nandiyan na yung mga batas ng moral laws ng Israel, yung mga batas na huwag kakakain ng alamang, mga batas na dapat ganito, pag nag-menstruate ang babae, siya ay unclean, ang naupuan niyang silya, in the next 24 hours, huwag dapat pupan kasi dirty yun. Ang daming ganong batas na hindi ka dapat na gagawin kahit ano pag day ng Sabbath,
na ganito at ganyan, huwag kang kakain ito, huwag kang kakain nun. Mga Old Testament laws yun eh. At ang mga laws na yun, hindi para sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ibinigay yun para sa Exodus Israelites. Salain mo ngayon yan sa Jesus filter na sinabi ni Jesus, hindi ka na parurumi ng kinakain mo kundi na lumalabas sa iyong bibig ng mga salita. Dineclare ni Jesus ang lahat ng pagkain na clean, at least morally, not clinically ha, morally. Tapos ngayon, iwas ka pa rin ang iwas kumain nito dahil sabi na noon, kaya i-filter mo dyan sa Jesus filter. Kung lalampas, edi sundin mo pa hanggang ngayon. Pero kung hindi na, hinarang na ni Jesus, dinestoy na niya, bakit ka pa nagpapakahirap sumunod? At ang lalampas lang sa Jesus filter, yung loving, korteng puso sa ating illustration, at yung mga triangle na yan na blue, invento ko lang yung triangle, baka naman gawin yung doktrina yan. Ibig sabihin, lahat ng universal moral laws, like, huwag mo nakawan ng iyong kapwa, huwag mo gawin ng kanyang asawa, yung mabait ka, huwag ka mandaya sa negosyo, lahat yun hindi binrake ni Jesus, tuloy yun. Ang kanya lang dinestroy yung pang-Israelites lang na nagpahirap sa mga Israelites, at lalo namang dapat hindi na sumali ang mga Christian kasi hindi naman sila kasali sa usapan. Kasama ka ba lumabas sa Egypt noon? Hindi naman. O bakit mo ngayon isinasali ang sarili mo, sumasabat ka sa usapan eh? Sa kanila binigay yun. Pero may mga universal moral laws na tuloy kasi hindi lang pang Israelite, kundi pang lahat. Romans 13:8, love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Okay, susundin mo lahat ng law. Hindi mo rin naman masunod. Love na lang. Kasi when you love others, ang katumbas, daig mo pa ang sumunod sa lahat ng laws. Kaya love na lang. Eh, napaka-religyoso, tapos very unloving, inaawa yung ibang relihiyon. Sinisiraan, pinupulaan, walang kalab-lab, tapos sunod ng sunod sa law na hindi rin naman talaga masunod. Ang bunga, guilt. Ang bunga, takot. Ang bunga, pagod. Kaya maraming relihiyoso, pagod na pagod. Alam nyo ba na maraming relihiyoso, lalo religious leaders, need psychiatric help? Kasi hating-hati ang kalooban. Iba yung ipinipreach dito na sunod din batas, sunod din ang batas, sunod din ang batas. Sa buhay naman nila, hindi rin masunod. Hati. Kaya akala na iba possessed. Hindi, nagiging schizophrenic lang. Kasi nagkakaroon ng psychological scars. Ang dami-dami mga relihiyosa, kaya mga mainit ang ulo, hati. May dumadaang gwapo din, hindi makatingin kasi masama. O, hindi nakakati ka. Kailangan mo ngayon ng paracetamol. Yung ba matitingin ka lang sa maganda, masama na yun. Nalawig ka hangangin dyan sa maganda. Huwag mo lang gahasain. Ang daming pagpapanggap, pagkukunwari. Maiinit tuloy mga ulo. Kaya maraming mga relihiyoso, mahirap kausap. Masusungit. Laging galit. Kasi laging nagpapanggap. Laging bigo. Ayaw namang aminin. Lungkot na lungkot. Tapos niya, hindi nalulungkot ang Christian. Hallelujah. Kaya tuloy napapunta sa mga basement. Kasi kulang sa pagtanggap sa katotohanan. Now, people of God, do no mental and emotional harm to others and to yourself based on expired laws. How much mental and emotional harm does Pharisaic religion inflict on people? And here is an illustration of Jesusness, ang ating walang kamatayang kasaysayan ng babaeng caught in adultery. Classic talaga to eh, kaya gusto ko siyang ipakitang example. The teachers of the law and the Pharisees brought a woman they had caught in bed with a man who was not her husband. They forced her to stand in front of the people. So, this religious leader shamed people. And in this case, the woman. And the woman only. Siya lang ang kinaladkad, hindi yung lalaki. Pwede ka ba mag-adultery nang walang partner? Babae lang yung dinala. Kita nyo yung pagpilipit nila sa sarili nilang laws. Ang original law niyan, both babae at lalaki dadalhin. Over time, naging babae na lang. So this religious leader shamed people, hurting them emotionally and spiritually. Nangyayari pa rin ito. Ngayon, this very minute, this could be happening in many places. Pinupulpito, bina-expose sa harap ng lahat ang mga tao for their private sins.
hindi ng pulpito si Jesus kahit kailan. So anong Jesusness sa pagpupulpito? Wala ngang pulpito si Jesus eh. Usually, ina-apply nila yung misguided application of tell it to the church. O may kasalanan ka, tell it to the church. Nung araw, ang church, 3 tao lang sila, 5, mga house churches. So pwede mong sabihin sa church kasi magkakamag-anak sila, meron silang malasakit sa isa't isa, hindi ka nila ichichismis sa labas, pagtutulong-tulungan ka nilang buuin. Pero ngayon, tell it to the church, libo-libo. Hindi naman lahat nagmamahal sa iyo personally. Pag-uusapan ka lang yan, chismis ang mangyayari dyan. Iba na yung ibig sabihin ng church doon sa church ngayon. So it's a misguided application of tell it to the church and many other misguided applications. They said to Jesus, tungkol sa babae, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses commands us to stone to death any such woman. What do you say we should do?" Pag sinabi ni Jesus na stone to death, sabi niya, ay fake ka, hindi Jesus na siya. Pag sinabi ni Jesus na don't stone to death, illegal yan dahil ito ang law of Moses, hinuhuli nila eh. In other words, ang gusto nila, i-apply ang law of Moses. He stood up and said, Jesus stood up, "Anyone here who has never sinned should throw the first stone at her." Sawang-sawa na kayong marinig ito, but I want you to hear it now from another point of view. Jesus did not apply the law of Moses as is. Sabi ng mga tao, sabi ng law of Moses, ang ganyang babae, dapat batuin hanggang mamatay. Sabi ni Jesus, ang walang kasalanan ang bumato. The Jesus teaching on judging others is this. Listen well, church. Do not judge according to the law of Moses, but according to your perfect obedience to that law. Ito yung verse, hawak ng mga tao. Batuhin ang makasalanan hanggang mamatay. Hawak nila yung verse. Sabi ni Jesus, huwag yan ang ipambato nyo. May ibang bato na dapat gamitin. Ano po yun? Yung grades nyo, yung credentials nyo, yung biodata nyo, saying that you have perfectly been obeying the law. Kung may hawak kayong ganung bato, ibato nyo na. Pero ang walang hawak na bato ng perfection sa obedience to the law, walang karapatang mambato. Tingnan nyo mga kamay nyo mga kapatid, ganyan tayo, ganyan. Dali, sundi, yan lang hindi nyo papagawa, diba? Anong mga laws ang hawak niyong paborito yung iba to sa hipag nyo, sa biyanan nyo, sa kapatid nyo, mga makasalanan? Meron tayong paboritong verse sa pambato, right? Bitawan nyo yan. Kasi hindi yan ang ipinapabato ni Jesus. Ngayon, may hawak kang perfect grade mo sa holiness, sa obedience to the law. Meron o wala? Perfect kayo? Meron? Ulitin ang sagot. Change your mind. Meron o wala? Therefore, walang pwedeng mambato. Intindihan niyo si Jesus? Walang pwedeng mambato. Kasi sabi ni Jesus, yung walang kasalanan, bumato na. Make your personal sinlessness your basis and qualification in judging others, not verses. Not the Mosaic verses. You can't, therefore, and you won't judge others. Matthew 7, 1-2. Don't judge others, and God will not judge you. Ang simple naman eh. Don't judge others, and God won't judge you. Ba't kayo judge ng judge? Inihingi niyong judge kayo ng Diyos. Don't judge others, and God will not judge you. If you judge others, you will be judged the same way you judge them. God will treat you the same way you treat others. So magpakatalino. Tularan yung mga tao dito sa storya na gusto mambato. Verse 9, when they heard this, they began to leave one by one. The older men first, yung mga kaporal, and then the others. So ano nangyari? Uwian na, may nanalo na, at ang nanalo ay ting!
Jesusness. So sabihin niyo sa katabi niyo, uwi na, judge. Your Honor, umuwi ka na. Kasi wala kang maipambabato. Kasi hindi ka perfect. Uwi na. Tigilan na ang kabalbalan na ito na pag-uusga sa kapwa. Kaya lagi niya sasabihin, pag may, hoy sister, di ba sabi ng verse na gano'n? Sabi mo, Your Honor, uwi ka na. Practice, Your Honor, uwi ka na. Yan, and most of the time, mananalamin kayo, sabi niyan, Your Honor, uwi ka na. Tigilan ang walang katuturang pag-judge. Ikaw lang ang mapapahamak. To continue with the story, Jesus was left alone with the woman standing there in front of him. Anong lesson? Leave the sinner alone with Jesus. Diba? Iniwan nila yung babae with Jesus. Kung may pinag-uusapan kayo na sinner, iwan niyo siya kay Jesus. Huwag niyo siyang pakialaman. Hayaan yung si Jesus ang mag-deal sa kanya. Prayer meeting. Hoy sister, ipag-pray natin si ano. Bakit? Bigla naging chismisa na yung prayer. Not all prayer meetings are like that. 99% lamang. Alam niyo mga chismosa sa church, ang opening line yan, ipag-pray mo si ano? Sabi naman ni kapwa chismosa, bakit? Yun ang simula. Kunwari, holy chismis yan. So leave the sinner alone with Jesus. Business ni Jesus mag-deal with them, not your business. He looked up again and said to her, where did they all go? Did no one judge you guilty? She answered, no one, sir. Wala silang maipambato kasi hindi sila perfect. Then Jesus said, I don't judge you either, although perfect ako. Pero I don't judge you. Akong may karapatan, hindi nang judge sa'yo. Inililigtas kita. Sila pa ba ang mang-judge sa'yo? Sinner, and that's all of us, according to the law, bring your case to the non-judgmental Jesus. Marami mga istorya. Alam nyo, lalo sa Facebook, ang dami-dami nagme-message sa akin. Talagang buhol-buhol yung buhay nila, ang gulo-gulo. Tapos, siyempre, pagpapayuhan sila ng mga taga-church, puro yung mga academic verses, puro yung mga law, na hindi naman talaga magiging effective sa tunay na buhay nila. Sasabihin ko na lang sa kanila, mga kapatid, bring your case to God. Kayo na lang mag-usap. Ngayon, kung talagang hindi mo masunod yung utos na yan, sa Diyos ka na lang makapag-usap. Tanggapin mo na lang kung merong consequence yan. Dahil sabi mo, hindi mo kayang tigilan. E di, gawin mo, pero tanggapin mo kung may consequence. Mas mabait ka usap ang Diyos. Tigilan mo katatanong dyan sa mga counselor na yan. Kakaunsil ang kanya ng mga academic counselor, hindi naman talaga tumatalab sa totoong buhay. Kasi puro law. Guilt ang mangyayari sa iyo dyan. Bring your case to Jesus. Siya ang mabait. John 3:17, mga kapatid. God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Ang sarap, di ba? Ipinadala si Jesus not to condemn, but to save. Tapos, ang preaching ng napakaraming reliyon, condemnation. Puro condemnation, baligtad. Mga alagad ng Pharisees. Everyone who believes in Jesus, meaning in grace, would not be lost, meaning to judgment by the law and by death, but have eternal life. Ito ang observation ko sa more than 40 years of ministry, mga kapatid. 99% ng mga Kristiyano hindi naiintindihan yung God's grace. Hindi naiintindihan yung ibig sabihin na Savior si Jesus. Kasi patuloy pa rin silang takot na takot at nananakot. Batuhan ng batuhan, judge ng judge. Hindi naiintindihan si Jesus. John 5:45, sabi ni Jesus, don't think that I will be the one to stand before the Father and accuse you. Moses, the law, is the one to accuse you. And he is the one you hoped would save you. And you are wrong. Huwag niyong akalain na ako ang mang-uusig sa inyo sa harapan ng Ama. No. Si Moses at ang law ang mang-uusig sa inyo.
So sige, law pa more. Bahala kayo. Gusto niyo magpusigan? Go! Pero sabi ni Jesus, huwag niyo hanapin sa akin na mang-uusig. Tapos ginagamit ng mga Kristyano ngayon si Jesus sa pang-usig. Boy, sabi ni Jesus. Di ba sabi ni Jesus, ganyan. Laging pang-uusig. Talaga, sinabi ba ni Jesus? Ang dami-dami niyong kinukot, hindi naman si Jesus ang may sabi. Iba. Romans 3:21-22. God is a way to make people right. And it has nothing to do with the law. Kita niyo? May paraan ng Diyos na ituwid ang mga tao, pero hindi yan sa paraan ng law. He has now shown us that new way. God makes people right through their faith in Jesus Christ. He does this for all who believe in Christ. For all who believe in Jesusness, in grace and love. Nakakapagtaka, maraming mga teachers, hindi nila matanggap lagi yung grace, lagi nila ipipilit, but God is just. Ibig sabihin, may parusa pa rin yan. So ano, just ba talaga o gracious? Ano ba talaga? Mag-decide ka. Because one half grace and one half law is a one whole nonsense. Dapat talagang buo mong lulunin ang grace and love or yung law. Hindi pwedeng paghaluin. Malilito ka lang. Stop throwing stones at others. Stop living in fear of judgment and death. 1 John 4:18, there is no fear in love. But perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Kaya ka lang takot pa, hindi ka pa na-perfect sa love, hindi mo pa na-internalize. Pag takot, nananakot pa, kulang pa sa pag-unawa sa love and grace of God. Kulang pa sa pagkilala at pagtanggap kay Jesus, kahit simba ng simba lagi. John 14:27, peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Kumusta naman ang isinasaksak at iniiwan sa isip at puso ng Religion Incorporated? Di ba fear? Kasi alam niyo, pag ang mga tao takot, malaki mag-offering. Pag guilty, pati hikaw nilalagay sa buslo. So pag guiltyhin pa mo, o sige, takutin. Para pati lote, ihulog yung titulo dyan sa mga koleksyon. Malaking negosyo yung fear. Kaya ang relihiyon, mahilig manakot. Matthew 11:28-30. Ito talaga ang mission ni Jesus. If I were going to look for a verse that would define the mission of Jesus, sabi niya, come to me, all of you who are weary and burdened, and may I add, burdened with religiosity and fear, and I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Yan ang mission ng church. Bigyan ng tao ng kapahingahan, huwag pagurin ng pagurin. Umatid na nga ng worship service sa umaga, meron pa talaga sa tanghali, meron pa sa hapon at meron sa gabi, at pag-absent, evil. Pagod yun eh. Hindi ka na talaga pwedeng umattend ng paghihingalo ng lola mo sa probinsya dahil may church service, masama talaga umabsent. Hating-hati ka. Meron kang pinsan na lumaki kayo, magkababata, ikakasal siya, pero sa ibang relihiyon, hindi ka talaga pwedeng dumalo. Bakit? Matatanggal ang salvation mo? Pupunta ka sa hell dahil dumalo ka? So, hindi ka dadalo sa kamag-anak, lalayo ka sa mga mahal mo sa buhay, sinosolo ka ng church, lahat ng oras mo, kinain na, inubos na, pagod na pagod ka na, kulang pa rin at kulang, guilty ka pa rin. Hindi yun ang dala ni Jesus. Sabi niya, I came to give you rest. Kaya yung mga disciples niya, pagod na sa dami ng tao, sabi niya, shh, halik kayo. Punta muna tayo, mag-picnic muna tayo sa tahimik na lugar. Kumain kayo, magpahinga kayo. Hindi yung sabi ng church, walk. Moses-ness yun. Kawawa ang mga relihiyoso na hindi namumulat sa katotohanan ng katuruan ni Jesus. I will give you rest, sabi niya. Take my yoke upon you and learn from me, not from them. For I am gentle and humble in heart.
they are not. And you will find rest for your souls. Ito daw ang true Jesusness, ha? For my yoke is easy and my burden is light. Ang bunga ng Jesusness, rest. Peace. So in Jesus, relax. Do your best. Do good. Hindi kinakalimutan yung moral laws. Be kind. Be loving. Help people. Help people heal. Feed the hungry. Be kind. Yan ang pwede kagawa ni Jesus. So, in Jesus, just chill. Live at rest. Enjoy. Ecclesiastes 3:12. Kung merong teacher sa Old Testament na nakadagap ng Jesusness,